Na-experience mo na ba to? May sweldo ka pero wala naman talagang natitira. Bakit? Yan ba talaga ang problema? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Shinkitan, pambansang wealth coach. So if you are a young professional out there, sagutin mo muna itong question. Mas secure ka ba ngayon kesa last year? Okay, yun nga, syempre, I'm sure, as the year progress, dapat lumaki po ang ating kita. So isipin mo to. First job, first paycheck, first taste of freedom. Naalala mo pa ba yan? Di ba? Ang sarap ng feeling. Bigla na lang nagkaroon ka ng kapangyarihan, may choices ka na. Kain dito, travel doon, upgrade dito, flex doon. Hindi naman masama na i-reward mo sarili mo kasi baguhan ka lang sa pera, sabik ka. Pero honestly, after spending all of that, ano na ang pagbabago na nangyari sa buhay mo? Di ba? Naka-experience ka lang pero wala pa rin ipon. Kaya nga probably ito na yung 7 pitfalls na sumisira ng kita mo as a young professional. So, pitfall number 1 for young professionals is yung tinatawag na first paycheck syndrome. Yung dumating ang sahod mo, automatic celebration. Kain sa labas, shopping, treat. Lahat ng kamag-anak incorporated. Okay lang talaga na na-deserve mo to. Pero yun nga, dapat isipin din natin ang bukas. Kasi ang cost niyan, pag hindi natin inisip ang bukas, walang matitira the next month. At baka maging cycle yan, ha? Oo, kaya nga, check yourself. Ilang taong ka na nagtatrabaho? Meron ka pa bang ipon? Yung last payday, nag-save ka ba or nag-splurge ka pa? Pitfall number 2 ng young professionals, lifestyle inflation on credit. Yung habang lumalaki ang kita, lumalaki ang gastos, pagkulang pa, kini-credit card pa. Swipe here, swipe there, di ba? Bagong phone, bagong shoes, bagong travel. Ang cost, lagi ka lang nagbabayad ng minimum payment. Oo. Kaya nga, mas inaalagaan pa natin minsan ang image natin kaysa yung pocket natin. Pitfall number 3 kung bakit di nakakaipon ang young professionals, kasi minsan may mindset na savings is boring. Parang pang old people lang yan. Oo, pang Chinkitan lang yan. Mas cool talaga yun talagang yung you pay for experience. Oh, by the way, I'm not against experience. I also travel. Pero ang ginagawa ko, nag-iipon muna ako bago mag-travel. Hindi ako nagta-travel and then bahala na si Lord. So, kaya nga ang cost niyan, pag wala ka talagang future thinking and ipon thinking, alam mo, nagkakaproblema. Oo, nagkakaproblema. Bakit? Kasi kung wala kang ipon, pag yun nangyari, utang. Diba? At ito pa, yung next, dangerous itong pitfall number 4. Kaya nga yung mga young professionals, wala talagang ipon. Because they flex over future. Mas mahalaga yung IG stories kesa bank statement. Mas mahalaga yung outfit kesa emergency fund. At wala akong pitapatamaan dito, Alam mo, pag zero ang safety net mo, maniwala ka, stress ang kasunod. Kaya nga tanungin kita, ikaw mismo, mas proud ka ba sa post mo o sa ipon mo? Pitfall number 5, kung bakit din nakakaipon ng young professionals, yun nga, walang emergency fund. Yun. Walang ipon, puro plano. Walang safety, ang ginagawa na lang, bahala na si Lord. Alam mo, reality is this. Let me talk to you, heart to heart. One sickness, one accident, one major financial catastrophe, boom, utang na agad. At pag may utang, stress ka. Parating reactive, hindi siya proactive. So, let's go naman to pitfall number 6. Oo, kung bakit hindi nakakaipon ang young professional, isa pa talagang yung talagang weakness, yung comparison addiction. Yung nakikita mo yung classmate mo, office mate mo, nakaka-travel, yung mga favorite influencer mo. Siyempre naman, iba yung sweldo nila sa sweldo mo, iba yung kita nila sa kita mo. So, nai-insecure ka. So, anong ginagawa mo? You overwork. Tapos, pag na-overwork ka na to compensate, siyempre, na-stress ka, kailangan mo magbakasyon. Pag nagbakasyon ka na, siyempre, pagbalik mo, may utang ka. Anong gagawin mo? Di ba, kailangan mo mag-grind ulit. Tapos, stress ka naman ulit. Tapos, kailangan mo magbakasyon. Cycle lang. Alam mo, nakakalungkot, no? Honestly, if you live for other people's approval, dito po, nagkakamali ang karamihan. Last but not the least, pitfall of young professionals, kung bakit di nakakaipon, no long-term identity with money. Wala silang picture ng future self. Again, minsan nga, hindi ko naman nila lahat. Yung parang, again, baka nagkakamali ka lang, nagkakaroon ka ng YOLO mentality. You only live once. But one thing that I've learned in life is this. The younger you will take good care of the older you.
Pag ikaw hindi mo pinangalagaan na nag-save ka ngayon para sa future mo, pagdating ng panahon, maghihirap ka. Pero pag ikaw nag-ipon ka ngayon, di ba? Nagsakripisyo ka ngayon pagdating ng panahon, nako, maganda ang buhay mo. Yung future version mo, tanungin kita, magiging proud ka ba o malulungkot ka? Again, let me end, di kulang ang sahod mo. Alam mo, kulang sa'yo, clarity. Ang pera ay hindi laruan. Ito ay salamin ng ginagawa mo. So, let me ask you this question. I hope that you enjoy this session. Among the 7 pitfalls of young professionals, first, paycheck syndrome, lifestyle inflation, savings is boring, flexing, walang emergency fund, comparison addiction, and then low long-term planning. Saan ka dito tumama? And I want you to think, reflect, and apply. Okay? Isip ka muna. Alin sa 7 pitfalls ang pinakatotoo sa iyo? Paki-comment na lang sa comment section. If you do like this video at may kakilala kayong mga kaibigan nyo na ganun din mga konting issues, do them a favor. Share this video and request them to like and also subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.